Nang buksan ko ang pinto ng aking bahay sa tabing dagat, matapos ang 5 buwang pagkawala, ang aking nakita ay nakapigil hininga. Ngunit upang maunawaan ang sandaling iyon, kailangan kong balikan ang araw kung saan nagsimula ang lahat. Ang araw na naiwan ako ng aking eroplano at gumawa ng isang desisyon na magpapabago sa lahat. Ako si Elena at ako'y 11 taong gulang. Noong araw na iyon ng Marso, nasa paliparan ako, handa nang sumakay ng eroplano patungo sa bahay ng aking kapatid sa Baguio, kung saan ako mananatili sa susunod na 3 buwan, upang tulungan siyang makabawi mula sa isang operasyon. Maaga akong dumating, tulad ng aking nakagawian, ngunit dahil sa hindi inaasahang trapiko at isang problema sa dokumento, naiwan ako ng aking flight ng halos 10 minuto lamang. Naupo ako sa terminal ng airport, bigo at pagod, naghihintay sa susunod na flight na kinabukasan pa, at doon ko siya nakita. Isang batang babae, marahil hindi lalampas sa 25 taong gulang, na nakaupo sa isang sulok malapit sa labasan ng airport. Ang kanyang damit ay kupas na, at sa kanyang mga bisig ay may hawak siyang isang sanggol na nababalot sa isang manipis na kumot. Maganda ang kanyang mukha sa kabila ng pagod na mababakas dito. At mayroong kakaiba sa kanyang mga mata na nagpaalala sa akin sa isang tao, bagaman hindi ko matukoy kung sino. Pinagmasdan ko siya ng ilang minuto. Nakita ko kung paano niya marahang inuugoy ang sanggol. Kinakantahan ito ng isang tahimik na oyayi. Nakita ko kung paano siya tinitingnan ng ibang mga pasahero at mabilis na iniiwas ang kanilang paningin, na para bang ang kanyang presensya ay isang hindi komportableng paalala ng mga katotohanang mas gusto nilang baliwalain. May kung anong kumilos sa aking kalooban. Marahil ito ang aking pagkadismaya sa pagkakaiwan ng flight. Marahil ito ang kalungkutan na nararamdaman ko kamakailan, lalo na mula nang lumayo ang aking mga sariling anak. O marahil ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na lumalaki sa akin sa mga nakaraang buwan mula nang matanggap ko ang diagnosis na nagpabago sa aking pananaw sa lahat. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Nang ako'y makalapit, tumingala siya ng may pag-iingat. "Pasensya na," marahan kong sabi. "Ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong?" Agad na napuno ng luha ang kanyang mga mata. "Ayos lang po. Salamat," sagot niya, ngunit ang kanyang nanginginig na boses ay nagsasabi ng iba. "Anong pangalan ng sanggol?" tanong ko, umupo sa isang may respetong distansya. "Siya po si Angel," sabi niya, tinitingnan ang kanyang anak na may pagmamahal na purong-puro na dumurog sa aking puso. 3 buwan na po siya, napakaganda niya. "Mayroon ka bang matutuluyan ngayong gabi?" Umiling ang batang babae. Ang mga luha niya ngayon ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Nawalan po ako ng trabaho 2 buwan na ang nakalipas. Hindi ko na po kayang magbayad ng upa. Palipat-lipat na lang po ako. Minsan sa mga shelter, pero punuan na po. Hindi ako nagdalawang isip. Marahil dapat ay ginawa ko, marahil dapat ay mas nag-ingat ako, ngunit may nagsasabi sa aking kalooban na ito ay mahalaga, na ang pagkikita na ito ay hindi nagkataon lamang. Mayroon akong bahay sa Nasugbu," sabi ko. "Walang nakatira doon. Aalis sana ako ng 3 buwan para bisitahin ang kapatid ko. Pwede kayong tumira doon ni Angel. Walang bayad, walang kondisyon." Tiningnan ako ng dalaga na para bang nagsalita ako sa ibang wika. "Ano po?" "Naku, hindi po. Hindi ko po matatanggap yan." "Bakit hindi? Walang laman ang bahay. Mas mabuti nang may gumamit, may mag-alaga, at malinaw na kailangan ninyo ng ligtas na lugar para sa iyong sanggol. Pero hindi niyo po ako kilala. Bakit po ninyo gagawin ito para sa isang estranghero?" Iyon ay isang magandang tanong. Isang tanong na kahit ako ay hindi lubusang masagot noon dahil lahat tayo ay nangangailangan ng tulong minsan. At dahil kaya kong gawin, kaya bakit hindi? Nagpakilala ako ng maayos. Ang pangalan niya ay Annalyn. Ang kanyang kwento ay komplikado, puno ng mahihirap na desisyon at masasamang pagkakataon na nagdala sa kanya sa pagkakaupo sa airport na iyon kasama ang kanyang sanggol, walang tahanan. Ibinigay ko sa kanya ang mga susi ng aking bahay sa tabing dagat noong gabing iyon, kasama ang mga direksyon kung paano makarating at ilang numero ng telepono para sa emergency. Nakita ko ang pasasalamat sa kanyang mga mata
na may halong hindi paniniwala na para bang naghihintay siya na anumang sandali ay sasabihin kong ito ay isang biro. Alagaan mong mabuti ang bahay, sabi ko sa kanya. At higit sa lahat, alagaan mong mabuti si Angel. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan, Aling Elena. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ipangako mo lang na kapag ikaw ay nasa posisyon na para tumulong sa iba, gagawin mo. Tumango siya. Hawak ang mga susi na parang pinakamahalagang yaman sa mundo. Kinabukasan, sumakay ako sa aking flight patungong Baguio. Sa bahay ng aking kapatid. Hindi ko ikinuwento ang aking ginawa. Alam kong mag-aalala siya. Sasabihin niyang naging mapusok ako. Marahil ay tama siya, ngunit may nagsasabi sa aking kalooban na ang desisyon na iyon, kahit biglaan, ay tama. Ang hindi ko alam noon ay isang malakas na bagyo, ang tatama sa rehiyon kung saan nakatira ang aking kapatid 2 linggo matapos ang aking pagdating. Mga kalsadang sarado, mga flight na kanselado, infrastrukturang sira, ang dapat sanang 3 buwang pananatili ay naging 5. Sa panahong iyon, sinubukan kong tawagan si Annalyn ng maraming beses, ngunit ang mga numerong ibinigay niya ay hindi gumagana. Lumalaki ang aking pag-aalala. Ayos lang kaya siya? Inaalagaan kaya niya ang bahay? O sinamantala na niya ang aking kabaitan? Sa wakas, pagkatapos ng 5 mahabang buwan, nakabalik na ako. Sumakay ako ng taxi mula sa airport diretso sa aking bahay sa Nasugbu. Ang puso ko ay kumakabog sa halo-halong pananabik at pangamba. Nang huminto ang taxi sa tapat ng aking bahay, ang una kong napansin ay ang hardin na napakalinis at alaga. Mas maganda pa kaysa sa kung paano ko ito inalagaan noon. Ang mga bulaklak na itinanim ko, maraming taon na ang nakalipas, ngunit napabayaan ko na ngayon ay masiglang namumukadkad. Binayaran ko ang taxi driver at naglakad patungo sa pangunahing pinto. Nanginginig ng bahagya ang aking mga kamay habang ipinapasok ko ang susi. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang nakita ko sa loob ay nagpatulala sa akin. Ang bahay na iniwan ko 5 buwan na ang nakalipas ay halos hindi ko na makilala, hindi dahil ito ay sira o abandonado, kundi dahil sa kabaliktaran. Ito ay naging isang tunay na tahanan, puno ng buhay at pag-aalaga, sa isang paraan na kahit ako mismo ay hindi kailanman nagawa. Ang mga pader na iniwan kong hubad ay mayroon na ngayong mga litratong maingat na naka-frame. Hindi mga litrato ni Annalyn o ni Angel, kundi ang mga sarili kong litrato. Ang mga itinago ko sa mga kahon, sa aparador sa loob ng maraming taon, dahil masakit tingnan mga litrato ng aking mga anak noong maliliit pa sila, ng aking yumaong asawa, ng mga sandali ng pamilya na tila bahagi na ng ibang buhay. Ang mga muebles na tinakpan ko ng puting kumot ay nakalabas, malinis at makintab. Ang sahig na kahoy ay kumikinang. Ang mga bintana na palagi kong isinasara ay nakabukas, pinapapasok ang simoy ng hangin mula sa dagat. Ang hangin ay amoy kalinisan, amoy sariwang bulaklak, amoy buhay. Tao po, tawag ko, nanginginig ang aking boses. Annalyn? Nakarinig ako ng kilos sa kusina. Lumabas si Annalyn mula sa pintuan, karga-karga si Angel. Malaki na ang ipinagbago ng sanggol sa loob ng 5 buwan. Ang kanyang mga mata ay malinaw nang nakapokus at nang makita ako ay ngumiti siya. Ngunit si Annalyn ang nagpatulala sa akin. Hindi na siya ang payat at desperadong babae na nakilala ko sa paliparan. Nagkaroon siya ng malusog na timbang. May kulay ang kanyang balat. Nagniningning ang kanyang mga mata. Mukha siyang masaya. Aling Elena, sabi niya, ang boses ay may halong ginhawa at kaba. Akala ko po ay hindi na kayo babalik. Sinubukan kitang tawagan ng maraming beses, pero nasira ang telepono ko noong bagyo, paliwanag ko, habang nililibot pa rin ang tingin sa aking nabagong bahay. Annalyn, anong ginawa mo dito? Yumuko siya at kinagat ang kanyang labi. Sana po ay hindi kayo magalit. Alam ko pong sinabi ninyong pwede akong manatili, pero baka po nasobrahan ako. Gusto ko lang pong alagaan ang bahay. Gusto ko pong pagbalik ninyo, makikita ninyong hindi ko inabuso ang tiwala ninyo. Hindi ako galit, mabilis kong sabi, kahit na ang aking boses ay kakaiba kahit sa aking sariling pandinig. Nagulat ako. Napakaganda ng bahay, mas maganda pa kaysa sa kung paano ko ito inalagaan. Ngumiti nang mahiyain si Annalyn.
Nakahanap po ako ng trabaho sa karinderya sa may Pantalan. Napakabait po ng may-ari. Pinapayagan niya po akong isama si Angel. Hindi po malaki ang sahod, pero sapat na. Nag-iipon po ako para, alam nyo na, para makahanap ng sarili kong lugar. Ayoko na pong abusuhin ang kabaitan ninyo nang mas matagal pa sa kinakailangan. Dahan-dahan akong naupo sa sofa, tila nang hina ang aking mga binti. Hindi lang dahil sa pagkagulat na makita ang bahay na ganito, kundi dahil na rin sa matinding pagod na dinadala ko, ang bigat ng mga nakaraang buwan na sa wakas ay umaabot sa akin. Ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Annalyn. Namumutla po kayo. Ikuha ko po kayo ng tubig. Nawala siya sa kusina at bumalik na may dalang isang basong malamig na tubig. Ininom ko ito nang may pasasalamat. Napansin na kahit ang mga baso ay mas malinis kaysa sa pagkaalala kong iniwan ko. Magkwento ka, sabi ko sa wakas. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa loob ng 5 buwan. Umupo si Annalyn sa tapat ko. Si Angel ay naglalaro sa kanyang mga daliri. Noong una po, hindi ako makapaniwala na totoo ito. Akala ko po anumang oras may darating at sasabihing may nagkamali, na kailangan ko nang umalis. Pero walang dumating. At unti-unti, nagsimula kong maramdaman na baka karapat-dapat ako sa pagkakataong ito. Siyempre karapat-dapat ka. Nahanap ko po yung trabaho sa karinderya noong 2 linggo. Ang may-ari, si Mang Alberto, nakita niyang daladala ko si Angel habang naghahanap ng trabaho. Inalok niya agad ako. Sabi niya, ang sarili raw niyang anak ay dumaan sa hirap kaya naiintindihan niya. Makatarungan po siyang magpasahod at matiyaga kapag kailangan ni Angel ng atensyon. Nakinig ako habang inilalarawan ni Annalyn ang kanyang mga araw nagtatrabaho sa karinderya, nag-aalaga kay Angel, unti-unting nililinis at pinapaganda ang aking bahay. Ginamit niya ang kanyang unang sahod para bumili ng pintura at ayusin ang isang butas sa bubong na hindi ko man lang alam na mayroon. Ang kanyang 2 sahod ay ginamit niya para ayusin ang hardin, itinanim ang mga bulaklak na ngayon ay napakagandang namumukadkad. Pero bahay niyo po ito, patuloy niya. At ngayong nakabalik na kayo, aalis na po kami ni Angel. Kailangan ko lang po ng ilang araw para makahanap ng malilipatan. Hindi, putol ko sa kanya. Po, hindi mo kailangang umalis. Hindi ka agad. Manatili ka hanggat kailangan mo para maging ganap na matatag. Tiningnan ako ni Annalyn na may mga matang puno ng luha. Bakit po kayo napakabait sa akin? Hindi niyo naman po ako kilala. Ang tanong na iyon ulit. At sa pagkakataong ito, matapos ang 5 buwang pag-iisip, mayroon akong mas tapat na sagot. Dahil hindi na ako magtatagal, Annalyn. At gusto kong maging makabuluhan ang natitira kong panahon. Kumunot ang kanyang noo, naguguluhan. Ano po ang ibig ninyong sabihin na hindi na kayo magtatagal? Huminga ako ng malalim. Hindi ko plinanong sabihin ito. Hindi ko plinanong sabihin kanino man. Ngunit kusa na lang lumabas ang mga salita. 8 buwan na ang nakalipas. Na-diagnose ako ng isang malubhang karamdaman. Binigyan ako ng mga doktor ng 1 hanggang 2 taon. Baka mas maikli, baka medyo mas mahaba, pero hindi na gaanong tatagal. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Maging si Angel ay tila tumahimik na parabang nauunawaan na may mahalagang nasabi. Diyos ko po, bulong ni Annalyn. Ikinalulungkot ko po. Alam po ba ng mga anak ninyo? At naroon na. Ang tanong na bumabagabag sa akin sa loob ng maraming buwan. Hindi ko pa sinasabi sa kanila. Bakit po hindi? Dahil hindi kami malapit. Matagal na. At ayokong bumalik sila sa buhay ko dahil lang sa konsensya, dahil lang sa paubos na ang oras. Kung babalik man sila sa buhay ko, gusto kong dahil gusto talaga nila. Tiningnan ako ni Annalyn na may halo-halong habag at pag-unawa na ikinagulat ko mula sa isang napakabatang tao. Naiintindihan ko po ang pakiramdam na yan nang higit sa inaakala ninyo. Ang sarili ko pong ina, noong nabuntis ako kay Angel, sinabi niyang isa akong kahihiyan, na sinira ko ang buhay ko at ang buhay niya. Ayaw niya akong tulungan. Ayaw niya man lang makilala si Angel. Sabi niya, kapag nagtino na raw ako, pwede akong bumalik, pero kung iiwan ko yung pagkakamali ko. Ang sakit sa kanyang mga mata ay kitang-kita.
Ikinalulungkot ko, Annalyn. Ako rin po. Pero may natutunan din ako. Na ang pamilya ay hindi laging sa dugo. Minsan ito ay ang mga taong pinipili mo o ang pumipili sa iyo. Tulad ni Mang Alberto sa karinderya na mas naging mabuti pa sa akin kaysa sa sarili kong ina. Tulad ninyo na ibinigay sa akin ang susi ng inyong bahay noong ako'y isang ganap na estranghero. Ang kanyang mga salita ay tumatak ng malalim sa akin. Sa loob ng maraming taon, kumapit ako sa ideya na ang pamilya sa dugo ay sagrado, na dapat kong panatilihin ang koneksyon sa aking mga anak anuman ang mangyari. Ngunit baka nagkakamali ako. Magkwento ka tungkol sa mga anak mo. Marahang sabi ni Annalyn, na tila nababasa ang aking isip. Kung hindi po kayo magagalit, tumayo ako at lumakad patungo sa mga litratong naka-frame. Naroon sina Daniel at Sofia, ang aking dalawang anak, nakuhanan sa mga sandali ng kawalang malay at saya na tila kabilang sa ibang buhay. Si Daniel ay 35 na ngayon, si Sofia 32. Pinalaki ko silang mag-isa matapos mamatay ang kanilang ama noong mga teenager pa sila. Paano po nangyari? Kung hindi po masakit pag-usapan. Ang aking asawang si Tomas ay isang mangingisda, isang hindi inaasahang bagyo. Hindi na nakabalik ang kanyang bangka. Hinaplos ko ang isang litrato ni Tomas kasama ang mga bata. Napakasaklap, pero inisip ko na, at least, mayroon kaming isa't isa. Kaming tatlo laban sa mundo. Anong nangyari? Naupo akong muli. Ramdam ang bigat ng mga taon at mga pagsisisi. Nagtrabaho ako sa 3 lugar para mapag-aral sila, para maibigay sa kanila ang mga oportunidad na gusto sana ng kanilang ama. Isinakripisyo ko ang lahat, ang aking oras, ang aking lakas, ang aking mga sariling pangarap. Akala ko maiintindihan nila, napahahalagahan nila ang ginagawa ko. At hindi po nila ginawa? Naku, noon oo, o yun ang akala ko. Pero nang lumaki na sila, nang magkolehiyo, nang bumuo ng sarili nilang buhay, may nagbago. O baka noon pa man nandoon na at ayoko lang makita, naging malikot si Angel. Dahan-dahan siyang inugoy ni Annalyn habang hinihikayat ako ng kanyang tingin na magpatuloy. Si Daniel ay nag-asawa ng isang babae mula sa mayamang pamilya. Mabait naman si Linda. Siguro, pero palagi niyang ipinaramdam sa akin na hindi ako sapat, na ang aking limitadong edukasyon, ang aking simpleng trabaho, ang aking simpleng bahay ay kahiya-hiya. Ang mga pagbisita ay dumalang, ang mga tawag ay umikli, at si Sofia. Iba si Sofia. Hindi naman sa tinatanggihan niya ako ng harapan. Umalis lang siya. Literal. Lumipat siya sa abroad, 5 taon na ang nakalipas. Sabi niya, binubuo niya ang kanyang career, naabala siya, at sigurado akong totoo yun. Pero minsan, nararamdaman kong ang distansya ng lugar ay dahilan lang para sa emosyonal na distansya na matagal nang naroon. Nasabi niyo na po ba sa kanila ang nararamdaman ninyo? Hindi. Paano ko gagawin? Mayroon silang sariling buhay, sariling problema. Ayokong maging ang nanay na nangangailangan, na nagrereklamo, na hindi siya binibisita ng kanyang mga adultong anak. Tiningnan ako ni Annalyn nang may intensidad na ikinagulat ko. Aling Elena, sa buong paggalang po, yan po mismo ang dapat ninyong gawin. Lalo na ngayon, sa inyong diagnosis. May karapatan silang malaman, may karapatan silang magpasya kung gusto nilang maging bahagi ng buhay ninyo habang kaya pa, at kung pipiliin nilang hindi. Kung wala silang pakialam, at least malalaman ninyo ang totoo, at magagamit ninyo ang natitirang panahon ng walang maling pag-asa, na mag-iiba pa ang lahat. Ang kanyang mga salita ay matigas, ngunit tapat, at marahil iyon mismo ang kailangan kong marinig. Alam mo, sabi ko, tinitingnan siya ng may bagong paghanga para sa isang napakabata, napakatalino mo. Ang paghihirap ay may paraan para patandain ka agad, sagot niya ng may malungkot na ngiti. Pero tinuturuan ka rin nito kung ano talaga ang mahalaga. At ang mahalaga, Aling Elena, ay ang katotohanan. Ang pagiging tapat, kahit masakit. Tama ka. Pero hindi pa ako handa. Hindi para sabihin sa kanila ang tungkol sa aking kondisyon. Una kailangan kong maintindihan kung bakit kami nagkalayo.
Kailangan kong subukang buuin muli ang isang bagay bago ko sabihin na paubos na ang oras. At paano niyo po plano gawin yan? Iyon ay isang napakagandang tanong. Isang tanong na tinatanong ko sa aking sarili sa loob ng maraming buwan nang walang mahanap na sagot. Ngunit ngayon, nakaupo sa aking nabagong bahay, kausap ang batang ina na ito na nagpakita ng higit na pasasalamat at pag-aalaga sa akin sa loob ng 5 buwan kaysa sa aking mga sariling anak sa loob ng maraming taon. Isang ideya ang nagsimulang mabuo. Iimbitahan ko silang pumunta dito, magpalipas ng panahon sa tabing dagat. Sasabihin kong importante, na kailangan ko silang makausap, at pagkatapos, tingnan natin kung anong mangyayari. At kung sabihin nilang, abala sila, anong gagawin ninyo? Kung ganoon, mayroon na akong sagot. Malalaman ko kung nasaan talaga ako sa kanilang mga prioridad. Dahan-dahang tumango si Annalyn. Gusto niyo po bang umalis na kami ni Angel bago sila dumating? Para po may privacy kayo. Hindi. Agad kong sagot. Hindi. Gusto kong narito ka. Sa katunayan, sa tingin ko kailangan kitang narito. Bilang saksi siguro, o bilang suporta, o bilang paalala lang na may kabutihan pa sa mundo. Kung ganon, mananatili po kami. Pangako ni Annalyn, hanggat kailangan ninyo. Noong gabing iyon, matapos magpahinga si Annalyn kasama si Angel sa silid panauhin, na ginawa niyang isang maaliwalas na espasyo para sa kanila, naupo ako sa balkonahe, nakatingin sa karagatan. Ang buwan ay nasasalamin sa tubig, lumilikha ng isang landas ng liwanag na tila patungo sa kawalan at sa lahat ng dako ng sabay. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang mga kontak ng aking mga anak. Gaano na katagal mula noong huli kaming totoong nag-usap? Mula noong huli kaming nagkaroon ng usapan na hindi mababaw at alanganin? Nagpa siya akong simulan kay Daniel. Tinawagan ko ang kanyang numero nang may nanginginig na mga daliri. 4 na beses tumunog ang telepono bago niya sinagot. Ma, ayos lang ba ang lahat? Ang kanyang boses ay nag-aalala. Ngunit may bahagyang inis, na para bang ang tawag ko ay isang abala. Hello, anak? Oo, ayos lang ang lahat. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Mayroong isang alanganing katahimikan. Nasa kalagitnaan ako ng isang dinner meeting, ma. Urgent ba to? Siyempre, abala siya. Palagi siyang abala. Hindi ito urgent. Pero may gusto sana akong pag-usapan sa'yo, ng personal. Pwede ka bang pumunta sa bahay sa Nasugbu ngayong weekend? Ngayong weekend? Ma, alam mo namang puno ang schedule ko at may mahalagang event si Linda. Daniel, putol ko. Ang boses ko ay mas matatag kaysa karaniwan. Pakiusap. Mahalaga ito. Hindi ako hihiling kung hindi. Isa pang katahimikan. Narinig ko ang mga boses sa background, marahil si Linda na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sige, sabi niya sa wakas. Bagaman ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na gumagawa siya ng malaking sakripisyo. Makakapunta ako sa Sabado ng hapon, pero ilang oras lang ako pwedeng manatili. May mga commitment kami sa linggo. Salamat, anak. Malaking bagay yan sa akin. Sige, kailangan ko nang bumalik sa mga kliyente. See you sa Sabado. At ibinaba niya ang telepono. Walang I love you, walang mag-ingat ka. Isang click lang at katahimikan. Huminga ako ng malalim at tinawagan si Sofia. 3 beses kong sinubukan bago siya sumagot dahil sa pagkakaiba ng oras, madaling araw pa lang sa kung nasaan siya. Ma? Ang kanyang boses ay inaantok. Anong oras na ba diyan? Pasensya na, anak. Nakalimutan ko ang time difference. Tatawag na lang ako mamaya. Hindi. Gising na ako. Anong nangyari? At least si Sofia ay mas mukhang bukas kaysa kay Daniel. Gusto sana kitang imbitahan umuwi. Sa bahay sa tabing dagat. Ngayong weekend. Kung posible. Ngayong weekend? Ma, nakatira ako libu-libong kilometro ang layo. Hindi ako basta-basta na lang makakasakay ng eroplano. Alam kong malaking hiling ito. Pero Sofia, 2 taon na mula nang huli kitang makita ng personal. 2 taon. At kailangan kitang makita. Narinig ko ang isang buntong hininga sa kabilang linya. May nangyari ba? May sakit ka ba? Nagulat ako sa tanong. Halos
Halos sinabi ko na ang totoo noon, ngunit may pumigil sa akin. Namimiss lang kita, anak. Namimiss ko ang mga anak ko. Kakaiba ba na gustong makita ng isang ina ang kanyang mga anak? Hindi. Pero ma, may demanding akong trabaho dito. Hindi ako pwedeng basta na lang umalis dahil nagpasya kang namimiss mo ako. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal. Naiintindihan ko. Mayroon kang sariling buhay. Ang iyong mahalagang karera. Pasensya na sa abala. Ma, huwag kang ganyan. Maging ano, Sofia? Maging tapat sa nararamdaman ko? Ipahayag na masakit na ang sarili kong anak ay hindi nakahanap ng oras para bisitahin ako sa loob ng 2 taon? Pwede ka namang bumisita sa akin dito. Sinubukan ko ng 3 beses noong nakaraang taon. At sa 3 beses na yon, sinabi mong masyado kang abala, na masamang timing, na mas mabuting maghintay na lang. Katahimikan. Isang mahaba at mabigat na katahimikan. Tingnan mo, sabi ni Sofia sa wakas. Ang kanyang boses ay mas malambing na ngayon. Hayaan mong tingnan ko kung anong magagawa ko. Baka makahingi ako ng ilang araw, pero wala akong maipapangako. Sige, salamat sa pag-consider. Ma, sigurado ka bang ayos ka lang? Ayos lang ako, anak. Nag-iisa lang. Matanda at pagod ng magpanggap na hindi ako nasasaktan, na binura na ako ng mga anak ko sa kanilang buhay. Hindi ka namin binura. Talaga? Kailan ang huling beses na nagkaroon tayo ng totoong usapan? Na nag-usap tayo tungkol sa isang bagay maliban sa panahon o sa trabaho mo? Kailan ang huling beses na nagkwento ka sa akin ng isang bagay na personal? Isang bagay na mahalaga? Hindi sumagot si Sofia dahil pareho naming alam ang sagot. Maraming taon na ang nakalipas. Tatawag ako bukas, sabi niya sa wakas, para kumpirmahin kung makakapunta ako o hindi. Salamat, anak. I love you, ma. Ang mga salita ay parang automatiko, sinabi dahil sa ugali kaysa sa damdamin. Pero at least sinabi niya, I love you too, anak. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nanatili akong nakatitig dito, ramdam ang bigat ng mga usapang iyon. Ito na ang naging kami. Mga estranghero na konektado lang sa dugo at obligasyon. Lumabas si Annalyn sa balkonahe. Tulog si Angel sa kanyang mga bisig. Ayos lang po ba? Narinig ko ang kanyang boses. Nakausap ko ang mga anak ko. Darating si Daniel sa Sabado ng ilang oras. Si Sofia, baka, malamang hindi. Ikinalulungkot ko po. Huwag mong ikalungkot. Iyon naman ang inaasahan ko. Sa kaibuturan. Pero umaasa pa rin akong nagkakamali ako. Umupo si Annalyn sa tabi ko. Si Angel ay marahang humihinga sa kanyang dibdib. Alam niyo po kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito, Aling Elena? Na hindi nila alam kung ano ang nawawala sa kanila. Hindi lang dahil sa inyong kondisyon na hindi pa nila alam, kundi dahil sa pagkawala ng panahon kasama kayo, sa hindi pagkakilala, sa napakabuting babae na kayo. Hindi ako mabuti. Isa lang akong ina na ginawa ang lahat ng makakaya at tila hindi ito naging sapat. Hindi po. Matatag na sabi ni Annalyn. Isa kayong babae na ibinigay ang susi ng kanyang bahay sa isang estranghero na nagtiwala noong walang sino man ang gagawa nito, na nagligtas sa buhay ko at ni Angel. Iyon po ay kahanga-hanga. Ang kanyang mga salita ay lubos na nakaantig sa akin. Marahil tama siya. Marahil ang problema ay hindi dahil hindi ako sapat. Marahil ang problema ay hindi kailanman tumigil ang aking mga anak para tingnan kung sino talaga ako, higit pa sa pagiging kanilang ina. Dumating ang Sabado nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ginugol ko ang umaga sa nerbiyosong paglilinis. Kahit na pinanatili ni Annalyn na malinis ang bahay, mas paraan ito para panatilihing abala ang sarili ko kaysa isang pangangailangan. Okay lang pong kabahan, sabi ni Annalyn habang pinapanood akong muling ayusin ang parehong mga unan sa sofa sa ikatlong pagkakataon. Mga anak niyo po sila. Normal lang na gusto ninyong maging perpekto ang lahat. Hindi perpeksyon ang hinahanap ko, amin ko. Kundi, ewan ko, baka naghahanap ako ng senyales na mahalaga pa rin ako sa kanila, na hindi lang ako isang obligasyon sa kanilang mga listahan ng gagawin. Kung hindi po kayo mahalaga sa kanila, hindi sila darating. Darating si Daniel dahil pinilit ko siya. At si Sofia, malamang hindi darating. Na para bang gusto akong patunayang mali ng universo,
Tumunog ang aking telepono. Si Sofia, "Ma, nasa airport na ako." Sumakay ako sa unang flight na nakuha ko. Darating ako sa loob ng 3 oras. Tumalon ang puso ko. "Talaga, darating ka?" "Oo. Pinag-isipan ko ng mabuti ang sinabi mo. At tama ka, masyado nang matagal. Kailangan kitang makita." Tumulo ang luha mula sa aking mga mata. "Salamat, mahal ko. Salamat. Magkita tayo mamaya, Ma." Pagkababa ko ng telepono, nakangiti si Annalyn. "Kita nyo na, mahalaga po kayo sa kanya. Baka nakonsensya lang. Mahalaga pa ba kung ano ang dahilan? Kung ang resulta ay darating siya?" May punto siya. Unang dumating si Daniel, eksaktong 3:00 ng hapon. Mag-isa siyang dumating. Nagpa siya si Linda na huwag sumama. Hindi ako nagulat. Bihira akong bisitahin ni Linda. Palagi siyang nakakahanap ng dahilan. "Hi, Ma," sabi niya. Binigyan ako ng isang maikli at formal na yakap. "Hello, anak? Salamat sa pagpunta." Doon niya napansin si Annalyn, na nasa kusina naghahanda ng kape habang karga si Angel sa isang baby carrier. "Sino siya?" tanong ni Daniel. Ang kanyang tono ay agad na nagtatanggol. "Si Annalyn, isang kaibigan." Pansamantala silang nananatili dito ng kanyang sanggol. Nakita ko kung paano nanliit ang mga mata ni Daniel. "Isang kaibigan. Ma, gaano mo na siya katagal kilala?" "Ilang buwan na." "At nakatira siya dito? Sa bahay mo?" Nainis ako sa mapanuring tono sa kanyang boses. "Bahay ko ito, Daniel. Pwede kong imbitahan kung sino man ang gusto ko. Kaya lang, Ma, kailangan mong mag-ingat. May mga taong nananamantala sa mga matatanda. Hindi ako ulyanin, Daniel. At hindi ako sinasamantala ni Annalyn. Sa katunayan, mas inalagaan niya ang bahay na ito kaysa sa akin." Si Annalyn, na nararamdaman ng tensyon, ay lumapit dala si Angel. "Hello po, ako po si Annalyn. Naging napakabait po sa akin ng nanay ninyo noong wala akong ibang malapitan. Habang buhay po akong magpapasalamat sa kanya." Tiningnan siya ni Daniel ng may pagdududa, ngunit at least naging magalang siya. "Daniel, ikinagagalak kitang makilala." Ang usapan ay nailigtas ng pagdating ni Sofia. Nang pumasok siya sa pinto, napigil ang aking hininga. Malaki ang ipinayat niya mula nang huli ko siyang makita. May malalalim na eyebag siya at isang tensyon sa kanyang mukha na hindi ko nakilala. "Ma!" Tumakbo siya sa akin at niyakap ako ng may intensidad na ikinagulat ko. "Namimiss na kita ng sobra." "Ako rin, mahal ko. Sobra." Nanatili kami ng ganoon sandali, mahigpit na magkayakap. Nang sa wakas ay maghiwalay kami, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. "Ayos ka lang ba, anak? Mukha kang pagod." "Ayos lang. Medyo mahirap lang lately. Pero nandito na ako, at yun ang mahalaga." Kung nagustuhan mo ang magandang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at magkomento kung ano ang iyong palagay. Ngayon, bumalik tayo sa kwento. Naupo kaming lahat sa sala. Si Annalyn, na nararamdamang dapat kaming magkaroon ng privacy, ay sinubukang umalis, ngunit pinakiusapan ko siyang manatili. Kailangan ko ang kanyang suporta, ang kanyang presensya, na nagpapaalala sa akin kung bakit ko ito ginagawa. So, sabi ni Daniel, palaging siyang pinakadiretso. "Bakit mo kami tinawagan? Sabi mo importante." Tiningnan ko ang aking 2 anak na nakaupo sa harapan ko. Si Daniel na may matigas na tindig at ekspresyon ng pagkainip. Si Sofia na may pagod ngunit atentibong tingin. Ito ang aking mga anak. Ang mga sanggol na kinarga ko. Ang mga batang pinalaki ko. Ang mga teenager na ginabayan ko. Kailan sila naging mga estrangherong ito? Tinawagan ko kayo. Dahil kailangan kong maintindihan kung anong nangyari. Kailan at bakit tayo nagkalayo ng ganito? Dahil dati tayong isang pamilya at ngayon, para lang tayong magkakilala na pareho ang apelyido. "Ma, dramatic yan," simula ni Daniel. "Talaga, Daniel? Kailan ang huling beses na tinawagan mo ako para lang makipag-usap, hindi dahil birthday ko o may espesyal na okasyon?" Hindi siya sumagot. "At ikaw, Sofia, 2 taon. 2 taon kitang hindi nakita. Ganon ba talaga ka-demanding ang trabaho mo
na hindi ka makahanap kahit isang weekend para bisitahin ang nanay mo. Yumuko si Sofia. Hindi lang trabaho, ma. Komplikado. Kung ganoon, ipaliwanag niyo sa akin. Tulungan niyo akong maintindihan. Dahil sa pananaw ko, umalis kayo at hindi na lumingon. Na para bang lahat ng ginawa ko para sa inyo, lahat ng sakripisyo ay walang kahulugan. Huwag mong sabihin yan, sabi ni Daniel, tumataas ang kanyang boses. Pinapahalagahan namin lahat ng ginawa mo. Pero ma, hindi kami pwedeng mamuhay na palaging nararamdaman na may utang na loob kami sayo. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang suntok. Yun ba ang iniisip ninyo? Na naniningil ako ng utang? Hindi ganoon, mabilis na sabat ni Sofia. Daniel, ang sama niyan. Pero totoo, palagi tayong pinaaalalahanan ni Mama kung gaano siya nagtatrabaho, kung gaano karami ang kanyang isinasakripisyo, na para bang bawat sandali kasama tayo ay isang pabigat na dinadala niya. Hindi yan totoo, simula ko, pero nagpatuloy siya. Totoo, ma. Alam kong marami kang ginawa para sa amin, alam ko. Pero alam ko rin na ipinaramdam mo sa amin na may kasalanan kami sa bawat sakripisyo, na para bang kailangan naming gugulin ang aming buhay para bayaran ka. Natigilan ako. Pakiramdam ko ay hinila ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang mga salita ni Daniel ay nanatiling nakabitin sa hangin na parang isang akusasyon. Naramdaman kong bahagyang tumagilid ang mundo, na para bang ang sahig sa ilalim ko ay naging hindi matatag. Ipinadama ko sa inyo na may kasalanan kayo? Ulit ko, ang boses ko ay halos isang bulong. Gusto ko lang malaman ninyo kung gaano ko kayo kamahal, na maintindihan ninyo na sulit ang bawat sakripisyo dahil kayo yon. Pero yan mismo ang problema, ma, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa kay Daniel, ngunit parehong masakit. Sa tuwing ibinabahagi mo kung gaano ka nagtatrabaho, kung gaano karami ang iyong isinusuko, ipinadarama mo sa amin na kami ay isang pabigat, na ang iyong kaligayahan ay isinakripisyo para sa amin. Hindi ko kailanman inisip yan. Kailanman. Baka hindi mo sinasadya, sabat ni Daniel. Pero ma, natatandaan mo ba noong nakuha ko ang una kong mahalagang trabaho? Noong tinawagan kita na tuwang-tuwa para ibalita. Hinalungkat ko ang aking alaala, ngunit hindi ko partikular na matandaan ang sandaling iyon. Sinabi mo, ang galing, anak. Lahat ng paghihirap ko ay nagbunga na sa wakas. Natatandaan mo na para bang ang tagumpay ko ay ang iyong pagpapatunay. Hindi ito tungkol sa aking nagawa, kundi tungkol sa iyong sakripisyo na nag-antimpalaan. Nagsimulang tumulo ang luha sa aking mga pisngi. Hindi ko matanda ang sinabi ko yan. Sinabi mo. At sinabi mo ang mga katulad na bagay ng maraming beses. Hindi naman sa masamang intensyon, alam ko. Pero pareho lang ang epekto. Si Annalyn, na nanatiling tahimik, ay bahagyang gumalaw na para bang gustong sumabat. Ngunit sinenyasan ko siyang huwag. Kailangan kong marinig ito, gaano man kasakit. At noong namatay si Papa, patuloy ni Sofia, nanginginig na ngayon ang kanyang boses. Sinabi mo sa amin na kailangan naming maging matatag para sa'yo, na kailangan naming magpatuloy dahil kailangan mo kaming gawin yon. Hindi mo kami kailanman pinayagang iproseso ang sarili naming pighati. Sinusubukan ko lang panatilihing buo ang pamilya. Alam ko, pero, ma, mga bata kami. Mga batang kadarating lang nawalan ng ama. At imbes na payagan kaming umiyak, inilagay mo kami sa papel na maging emosyonal na suporta mo. Durog ang puso ko sa kanyang mga salita dahil sa kaibuturan. Alam kong may punto sila. Masyado akong nalunod sa sarili kong pighati, sa takot kung paano kami mabubuhay, na baka hindi ko sila nabigyan ng espasyo para iproseso ang sa kanila. Patawad, bulong ko. Hindi ko alam. Hindi ko namalayan na sinasaktan ko na pala kayo. Bahagyang lumambot si Daniel sa aking paghingi ng tawad. Hindi naman sa sinadya mong saktan kami. Pero ma, noong lumaki na kami at nagsimula ng sarili naming buhay, pakiramdam namin, hindi kami kailanman makakagawa ng sapat para sa'yo. Na hindi namin kailanman mababayaran lahat ng iyong sakripisyo. At iyon ay naging napakabigat, kaya lumayo kayo. Yun ang naging solusyon.
Hindi ito isang sinadyang desisyon, sabi ni Sofia. Unti-unti ito. Bawat pagbisita ay parang isang pagsusuri sa aming buhay. Ginagamit ba namin ng tama ang lahat ng oportunidad na ibinigay mo? Sapat na ba kaming matagumpay? Sapat na ba kaming bumibisita? Sapat na ba kaming tumatawag? Sapat na ba kaming nagpapasalamat? Hindi kailanman. Oo ma, ginagawa mo. Baka hindi sa direktang salita, pero sa mga buntong hininga, sa mga banayad na komento, sa paraan ng pagtingin mo sa amin na para bang palagi mong sinusuri kung naging sulit ba kami sa lahat ng iyong sakripisyo. Tinabunan ko ang aking mukha ng aking mga kamay. Humahagulgol na ngayon ng walang kontrol. Ilang taon akong nagdamdam na biktima ng pag-abandona ng aking mga anak. Gayong sa katotohanan, ako pala ay nag-ambag sa paglayo na iyon sa mga paraan na hindi ko kailanman nakilala. Sa wakas ay tumayo si Annalyn at lumapit sa akin. Inilagay ang isang malambot na kamay sa aking balikat. Aling Elena, huminga po kayo. Mahirap po ito, pero mahalaga. Ang katapatan na ito ang kailangan ninyo. Tiningnan ni Daniel si Annalyn nang may pagtataka. Gaano ka na ba katagal dito? 5 buwan po, sagot ni Annalyn. At sa panahong iyon, nakilala ko po ang nanay ninyo sa isang paraan na baka hindi ninyo pa nagawang makilala. At ano yon? Tanong ni Daniel. Ang kanyang tono ay nagtatanggol pa rin. Isang babaeng napakabait. Isang babae na ibinigay sa akin ang susi ng kanyang bahay noong ako'y isang estranghero na nagtiwala sa akin noong walang sinumang gagawa nito, na nagligtas sa buhay ko at ng aking sanggol. Yan lang ang nagpapatunay na madali siyang maloko, bulong ni Daniel. Ibigay ang susi ng bahay mo sa isang estranghero. Daniel, saway ni Sofia, huwag kang malupit. Hindi ako malupit. Makatotohanan ako. At sa totoo lang, ma, tinawagan mo kami pagkatapos ng ilang buwan at nadatnan namin na may estrangherong nakatira sa bahay mo. Anong aasahan mong iisipin namin? Dapat ninyong isipin na ang nanay ninyo ay may kakayahan pa ring gumawa ng sarili niyang desisyon, sabi ko. Ang boses ko ay mas matatag na ngayon sa kabila ng mga luha. At na baka lang, mas naging present pa si Annalyn sa buhay ko sa loob ng 5 buwan na ito kaysa sa inyo sa nakalipas na 5 taon. Ang katahimikan na sumunod ay siksik at masakit. Yan ba talaga ang iniisip mo? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay mahina. Na wala kaming pakialam sa'yo. Hindi ko alam, anak. Sabihin mo sa akin, may pakialam ka ba? Dahil mula dito, mukhang isa lang akong obligasyon. Isang bagay na kailangang asikasuhin kapag may oras kayo sa pagitan ng inyong mahahalagang trabaho at abalang buhay. Hindi yan makatarungan, sabi ni Daniel. May mga responsibilidad kami. Mayroon din ako. Tumaas ang boses ko sa unang pagkakataon. Mayroon akong 3 trabaho, 2 anak na pinalaking mag-isa, mga bayarin, pero palagi akong nakahanap ng oras para sa inyo. Palagi, oo. At hindi mo kami kailanman hinayaang kalimutan yan, sagot ni Daniel, tinapatan ng lakas ng aking boses. Daniel, tumayo si Sofia. Tama na. Hindi ito nakakatulong. Hindi nakakatulong? Tinawagan niya tayo dito para maintindihan kung anong nangyari. Ito ang nangyari. Lumaki kami na pakiramdam namin, hindi kami kailanman magiging sapat para sa kanya. At sa huli, napagod kaming subukan. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal, bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Ngunit sa isang lugar sa kaibuturan ko, nakilala ko ang katotohanan sa mga iyon. Tama kayo, sabi ko sa wakas, kumalma ang aking boses. Tama kayo sa maraming bagay. Nagkamali ako, maraming pagkakamali. Nasaktan ko kayo sa mga paraan na hindi ko sinasadya at patawad. Humihingi ako ng tawad ng buong puso. Ang katapatan sa aking paghingi ng tawad ay tila nagpahupa sa galit ni Daniel. Umupo siyang muli, ipinadaan ang kamay sa kanyang buhok. Ma, pasensya na rin kami. Sa paglayo imbes na makipag-usap, sa hindi pagiging tapat sa nararamdaman namin. Lumapit si Sofia at lumuhod sa harap ko, hinawakan ang aking mga kamay. Mahal ka namin, ma. Hindi kami tumigil magmahal sa'yo. Hindi lang namin alam kung paano maging malapit sa'yo nang hindi nararamdamang nalulunod kami
sa mga inaasahan na hindi namin kailanman matutugunan. Wala akong inaasahan, mahina akong protesta. Mayroon, marahan niyang sabi. Mga inaasahan ng palagi ang pasasalamat, ng madalas na pagbisita na ilalagay namin ang kaligayahan mo ng higit sa amin. Hindi naman ito masamang inaasahan, pero totoo. Tiningnan ko ang aking 2 anak, totoong tiningnan sila, at nakita ko hindi ang mga batang pinalaki ko, kundi ang mga adultong naging sila. Mga adulto na may sariling mga sugat, sariling mga pagsubok, sariling mga katotohanan. So, anong gagawin natin ngayon? Tanong ko. Paano natin aayusin ito? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin na parang isang marupok na pangako. Hawak pa rin ni Sofia ang aking mga kamay. Lumambot na ang tindig ni Daniel. At si Annalyn ay nagmamasid. Tulog si Angel sa kanyang dibdib. Isang tahimik na saksi sa sandaling ito ng katotohanan ng pamilya. Sa tingin ko, dahan-dahang sabi ni Sofia, magsisimula tayo sa pagiging tapat. Ganap na tapat. Walang itinatago dahil sa takot na makasakit. Sang-ayon ako. Tumango si Daniel. Pero ma, ibig sabihin niyan, kailangan mo ring maging tapat sa amin kung anong nararamdaman mo, kung anong kailangan mo, nang hindi kami pinaparamdam na may kasalanan kami. Maging totoo ka lang. Susubukan ko, sabi ko, nanginginig ang boses. Pero kailangan ninyong maintindihan. Noong namatay ang tatay ninyo, naiwan akong mag-isa kasama ang 2 teenager. Walang ipon, walang seguridad. Kinailangan kong maging matatag dahil akala ko iyon ang kailangan ninyo, isang taong magpapanatiling buo ng lahat. Kailangan namin ng isang ina, nahahayaan kaming maging mahina. Marahang sabi ni Sofia, nahahayaan kaming umiyak, matakot, maligaw. Pero sa halip, kailangan naming maging matatag para sa'yo. Dahil hindi ko kayang maging mahina. Kung bibigay ako, lahat ay bibigay. Pero hindi mo napansin na sa hindi mo pagpayag na maging vulnerable, tinuruan mo kami na ang emosyon ay kahinaan. Na kailangan naming dalhin ang lahat ng mag-isa. Ang mga piraso ay nagsimulang magkabit-kabit. Sa loob ng maraming taon, sinisi ko ang aking mga anak sa kanilang paglayo nang hindi nakikita ang sarili kong papel sa paglikha ng pattern na iyon. Hindi sinasadyang tinuruan ko sila na ang pagbabahagi ng sakit ay pagiging isang pabigat. Mayroon akong kailangang sabihin sa inyo. Simula ko, nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Isang bagay na itinatago ko dahil natatakot ako kung paano kayo magre-react. Nagkatinginan sina Daniel at Sofia nang may pag-aalala. 8 buwan na ang nakalipas. Nagpunta ako sa doktor dahil sa isang pagod na hindi ko maipaliwanag matapos ang ilang pagsusuri. Na-diagnose ako ng isang malubhang karamdaman, degenerative. Nakita ko kung paano nawala ang kulay sa mga mukha ng aking mga anak. Sinabi sa akin ng mga doktor na mayroon akong 1 hanggang 2 taon. Baka medyo mas matagal kung susuwertehin, pero malamang mas maikli. Ano? Biglang tumayo si Sofia. Sinasabi mo bang mamamatay ka na? Lahat tayo ay mamamatay, anak. Alam ko lang kung kailan, humigit kumulang. Ma, hindi ito oras para sa pilosopiya. Tumayo na rin si Daniel ngayon. Bakit hindi mo sinabi sa amin 8 buwan na ang nakalipas? 8 buwan. Nabubuhay kami habang ikaw. Dahil ayokong bumalik kayo sa buhay ko, dahil lang sa konsensya, putol ko. Ayokong maging ang nanay na mamamatay na binibisita ninyo dahil sa obligasyon. Gusto kong malaman kung mayroon pa bang totoong natitira sa atin. Isang bagay na sulit iligtas bago maubos ang oras. Nagsimulang umiyak si Sofia. Tinakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Si Daniel ay napaupo sa sofa. Ang kanyang mukha ay nasa estado ng pagkabigla. At ngayon? Tanong ni Daniel. Basag ang kanyang boses. Ngayon, anong gagawin namin sa impormasyong ito? Ngayon, magpapasya kayo. Magpapasya kayo kung gusto ninyong gugulin ang natitira kong panahon sa pagbuo muli ng nasira sa atin o kung mas gusto ninyong magpatuloy sa inyong buhay. Hindi ko kayo pipilitin. Hindi ko kayo gagawing makonsensya. Ito ang inyong desisyon. Paano mo nasasabi yan? Tiningnan ako ni Sofia na may mga matang puno ng luha at isang bagay na tila galit.
Paano mo nagagawang palabasin na mayroon kaming pagpipilian? Ina ka namin. Kaya nga mayroon kayong pagpipilian. Dahil ang pagiging pamilya ay hindi dapat obligasyon. Dapat itong isang pagpili. Isang pagpili na ginagawa natin araw-araw. Tumayo si Daniel at lumakad patungo sa bintana. Matigas ang kanyang likod. Nakita ko kung paano nanginginig ang kanyang mga balikat, kung paano niya pinipigilan ang kanyang emosyon. Sa wakas, lumingon siya. Tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Napakawalang katarungan nito. Kinasasabi mo lang sa amin lahat ng paraan kung paano ka nagkulang bilang ina. Pinapaharap mo kami sa sarili naming paglayo. Tapos ibabagsak mo ito. Paano namin ipoproseso lahat ng ito? Hindi ko alam, anak. Pero hindi maghihintay ang oras na maging handa tayo. Ito ang katotohanan. At maaari nating sayangin ang natitirang panahon sa galit at paninisi o maaari nating gamitin ito para maghilom. Si Annalyn, na nanatiling tahimik sa buong panahon, ay nagsalita sa wakas kung papayagan ninyo akong magsalita. Bilang isang tagalabas, pakiusap, sabi ni Sofia. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Baka kailangan namin ng pananaw mula sa labas ngayon. Ang nanay ninyo ay isa sa mga pinakamatapang na taong nakilala ko. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil handa siyang aminin ang kanyang mga pagkakamali. Nandito siya, bukas, tapat. Humihingi sa inyo ng pagkakataong gawin ang mga bagay ng iba. Nangangailangan niyon ng napakalaking tapang. Ibinigay niya sa iyo ang bahay niya, sabi ni Daniel. Ang kanyang tono ay hindi na mapanuri ngayon, kundi halos puno ng pagkamangha. Sa'yo, isang estranghero. Bakit? Dahil noong panahong iyon, kailangan kong makita. Kailangan kong may makakita sa aking pagkatao, higit pa sa aking sitwasyon, at nakita ako ng nanay ninyo. Totoong nakita niya ako. Iyon ang gusto ko mula sa inyo, marahan kong sabi. Na makita ninyo ako, hindi bilang ang ina na nagpalaki sa inyo, o ang ina na nagkamali, o ang ina na mamamatay na, kundi bilang si Elena. Bilang ang taong ako, kasama ang lahat ng aking mga pagkukulang at mga pagsubok na maging mas mabuti. Dahan-dahang lumapit si Sofia at umupo sa tabi ko. Magkwento ka. Tungkol sa iyong diagnosis. Tungkol sa 8 buwan na ito, tungkol sa lahat ng dinadala mong mag-isa. At ginawa ko. Ikinuwento ko ang araw ng diagnosis, kung paano ako naupo sa klinika ng doktor na tulala. Ikinuwento ko ang mga gabing umiyak akong mag-isa, takot hindi sa kamatayan, kundi sa mamatay ng mag-isa. Ikinuwento ko ang aking desisyon na tulungan si Annalyn kung paano ang gawaing iyon ng kabutihan ay nagbigay sa akin ng layunin noong pakiramdam ko'y pinakaligaw ako. Umupo si Daniel sa kabilang tabi ko, tahimik na nakikinig. Nang matapos ako, hinawakan niya ang aking kamay. Patawad ma. Patawad dahil wala ako dito. Patawad dahil masyado akong nalunod sa sarili kong buhay, kaya hindi ko nakita na kailangan mo ako. Hindi ko kailangang iligtas mo ako, anak. Kailangan ko lang malaman na mahalaga pa rin ako sa inyo. Palagi kang naging mahalaga, sabi ni Sofia. Palagi. Naligaw lang tayo sa daan, tayong tatlo. Kung ganoon, hanapin natin muli ang isa't isa, sabi ko. Hindi na marami ang ating oras, pero mayroon pa. Gamitin natin ito ng maayos. Tiningnan ni Daniel si Sofia. Mananatili ako. Kaya nilinda ang mga bagay-bagay nang wala ako pansamantala. Kailangan kong narito. Ako rin. Agad na sabi ni Sofia. Makakapaghintay ang trabaho ko. Ito, hindi. Tumutulo na ngayon ang luha sa aking mukha, ngunit iba ito sa mga nauna. Ito ay mga luha ng ginhawa, ng pasasalamat, ng pag-asa. Pero kailangan nating magtakda ng ilang patakaran, sabi ni Daniel. Kabuuang katapatan, walang itinatago, walang tahimik na sakripisyo na magiging sama ng loob sa huli. Kung gagawin natin ito, gagawin natin ng tama. Sang-ayon ako, sabi ko. At nangangako ako. Nangangako akong hindi ko kayo gagawing makonsensya sa pamumuhay ninyo. Nangangako akong hindi ko susukatin ang pagmamahal ninyo sa kung gaano karaming oras ang ginugugol ninyo sa akin. Nangangako akong magiging tapat sa aking mga pangangailangan nang hindi ginagawang responsibilidad ninyo. At nangangako kaming magiging present, sabi ni Sofia. Totoong present. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal.
Nagkayakapan kaming tatlo, umiiyak nang sabay sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi ito isang agarang masayang wakas. Mayroon pa ring mga sugat na kailangang pagalingin, mga pattern na kailangang sirain, tiwala na kailangang muling buuin. Ngunit ito ay isang simula. At minsan, ang isang tapat na simula ay mas mahalaga kaysa sa isang perpektong wakas. 6 na buwan na ang lumipas mula noong weekend na iyon na nagpabago sa lahat. Habang isinusulat ko ang mga salitang ito sa aking tala-arawan, nakaupo sa balkonahe ng aking bahay sa tabing dagat, pinapanood ko ang isang eksena na isang taon na ang nakalipas ay iisipin kong imposible. Nasa kusina si Daniel, naghahanda ng tanghalian kasama si Annalyn, parehong tumatawa sa isang bagay na kagagawa lang ni Angel. Nasa dalampasigan si Sofia, kasama ang maliit na bata, tinuturuan itong maglakad sa buhanginan. Ang sanggol na karga ni Annalyn noong araw na iyon sa airport ay halos 1 taon at kalahati na ngayon, gumagawa ng kanyang mga paunang hakbang habang matiyaga siyang hawak ng aking anak. Ang aking kondisyon ay umunlad ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng mga doktor. May mga araw na maganda at mga araw na mahirap. Ngayon ay isang magandang araw. Maaari akong umupo dito na may sikat ng araw sa aking mukha at tunog ng karagatan sa aking mga tainga at makaramdam ng isang bagay na tulad ng kapayapaan. Nakahanap si Annalyn ng mas magandang trabaho sa isang opisina sa Pantalan. Sila ni Angel ay tuluyan ng lumipat sa sarili nilang apartment 3 buwan na ang nakalipas, ngunit halos araw-araw pa rin silang pumupunta. Siya ay naging parang anak na babae na hindi ko kailanman nagkaroon. At si Angel, ang apo na hindi pa naibibigay sa akin ng aking mga sariling anak. Iniwan ni Daniel ang kanyang demanding na trabaho. Kumuha ng isang posisyon na hindi gaanong prestihiyoso, ngunit mas flexible na nagpapahintulot sa kanyang maglaan ng mas maraming oras dito. Si Linda, nakakagulat, ang nag-udyok sa kanya na gawin ito. Ilang beses na rin siyang bumisita at dahan-dahan kaming bumubuo ng isang relasyon na hindi ko inakalang posible. Kumuha ng indefinite leave si Sofia. Sabi niya, makakapaghintay ang kanyang career? May mas mahahalagang bagay. Nag-usap kami ng maraming oras, totoong nag-usap, tungkol sa lahat ang kanyang pagkabata, ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pangarap. Natuklasan ko na ang aking anak ay mas malalim at komplikado kaysa sa pinahintulutan kong makita noon. Ngunit ang pinakakagila-gilalas sa mga huling buwan na ito ay hindi ang pagkakasundo sa aking mga anak. Ito ay ang natutunan ko tungkol sa buhay, sa pag-ibig, sa kung ano talaga ang mahalaga kapag malapit na ang katapusan. Natutunan ko na ang pinakamahalagang pamana ay hindi kung gaano karami ang iyong isinakripisyo, kundi kung gaano karaming pagmamahal ang malaya mong ibinigay, na ang pasasalamat ay hindi maaaring hilingin, kundi iniaalay lamang, na ang oras na magkasama ay may halaga lamang kapag ito ay pinili, hindi ipinilit. Natutunan ko na ang mamatay ay hindi ang pinakanakakatakot. Ang nakakatakot ay ang mamatay nang hindi tunay na nabuhay, nang hindi nakita, nang hindi hinayaang makita ka ng iba sa iyong buong katotohanan, hindi perpekto at maganda. Tinuruan ako ni Annalyn na ang kabutihan sa mga estranghero ay maaaring maging mas nagpapabago kaysa sa mga taon ng obligasyon ng pamilya. Na minsan ang mga pamilyang pinipili natin ay kasing halaga ng mga ibinigay sa atin. Tinuruan ako ng aking mga anak na ang pagpapatawad ay isang proseso, hindi isang kaganapan. Na ang paghilom ay nangangailangan ng brutal na katapatan, kahit masakit, na kayang tiisin ng tunay na pag-ibig ang katotohanan, ngunit hindi kayang mabuhay sa kasinungalingan. Lumabas si Daniel sa balkonahe na may dalang isang tasa ng tsaa. Ma, ayos ka lang? Mukhang malalim ang iniisip mo. Higit pa sa ayos, anak. Payapa ako. Umupo siya sa tabi ko. At sandali, ibinahagi namin ang katahimikan, nakatingin sa karagatan na umaabot hanggang sa abot ng tanaw. Ma, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Ang mga huling buwan na ito ang pinakamagagandang buwan ng buhay ko. Hindi sa kabila ng iyong sakit, kundi dahil sa wakas ay binigyan mo kami ng pahintulot na maging totoo sa isa't isa. Sana hindi ko kinailangang maging mamamatay na
para matutunan ang leksyon na iyon. Baka iyon ang tanging paraan. Minsan kailangan nating maubusan ng oras para maintindihan ang halaga nito. Sumama sa amin si Sofia. Umupo sa kabilang tabi ko. Tumatakbo si Angel patungo sa amin gamit ang kanyang maliliit na binti. At sumusunod si Annalyn, nakangiti. Alam niyo ba kung ano ang pinakakabalintunaan? Sabi ko, tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pag-aalala, sa hinaharap sa pagtiyak ng inyong edukasyon, ng inyong tagumpay, ng inyong katatagan. At lumalabas na ang tanging bagay na talagang mahalaga ay narito lang pala palagi, ang sandaling ito. Ang presensya na ito, ang koneksyon na ito. Hindi ito nasayang na panahon, ma, sabi ni Sofia. Lahat ng ginawa mo, kahit ang mga pagkakamali, ay nagdala sa atin sa sandaling ito. Baka tama siya. Baka bawat maling hakbang, bawat hindi pagkakaunawaan, bawat taon ng paglayo, ay kailangan para dalhin kami sa katapatan na ito, sa pagiging totoo na ito. Ang katotohanan ay ito, malapit na akong mamatay. Baka sa mga linggo, baka sa mga buwan. Ipinapaalala ito sa akin ng aking katawan araw-araw. Ngunit hindi ako natatakot. Dahil natutunan ko na ang mamatay ng maayos ay ang mabuhay ng maayos sa mga huling sandali. At ang mga sandaling ito, napapaligiran ng mga taong nakakakita sa akin, nagmamahal sa akin, pumipili sa akin ito ay mga sandaling ganap na nabuhay. May sinabi sa akin si Annalyn, ilang linggo na ang nakalipas na hindi ko malimutan. Iniligtas ninyo po ang buhay ko, Aling Elena. Pero sa tingin ko po, sa paggawa noon, iniligtas nyo rin ang sa inyo. Tama siya. Sa pagtulong sa isang estranghero, sa pagpili ng kabutihan kaysa takot, sa pagbubukas ng aking puso noong pwede ko itong isara, natagpuan ko ang daan pabalik sa buhay, pabalik sa aking pamilya, pabalik sa aking sarili. Kung mayroon akong iiwang mensahe, ito iyon. Huwag hintaying maubos ang oras para mamuhay ng may katapatan. Huwag hintaying mamamatay na para sabihing mahal kita. Huwag hintaying mawala ang lahat para maintindihan kung ano talaga ang mahalaga. Ang buhay ay ngayon, ang pag-ibig ay ngayon. Ang pamilya, ang totoong pamilya, ay binubuo sa araw-araw na pagpili na maging present, na maging tapat, na piliin ang koneksyon kaysa sa orgulyo. At kapag dumating na ang aking katapusan, lilisan ako na alam kong nabuhay ako. Totoong nabuhay. Salamat sa pagsama kay Elena, sa malalim na paglalakbay na ito, ng pagninilay, pagpapatawad at pagkakasundo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang panahon ang pinakamahalagang regalo na mayroon tayo at hindi pa huli ang lahat para sa katapatan at tunay na pagmamahal. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwentong nagbibigay inspirasyon sa pagninilay tungkol sa pamilya, pagpapatawad, at kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Sabihin sa amin sa mga komento, nakipagkasundo ka na ba sa isang taong mahalaga sa iyong buhay? Anong aral ang nakuha mo sa kwento ni Elena? Ang iyong karanasan ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Ibahagi ang kwentong ito sa isang taong nangangailangang maalala na ang pagmamahal sa pamilya ay nangangailangan ng katapatan, hindi perpeksyon. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Paalam.